Alam na natin, mga kababayan, ang intensyon, motibo ni Inday kung bakit ayaw niyang matanong. Kasi nga po, hindi niya kayang ipaliwanag kung paano niya ginastos yung pera ng bayan. May mga disallowance sa kanyang budget, lalo na po yung confidential funds. Ayaw niyang pag-usapan kasi nga po daw, hindi naman siya humingi. Hindi man po maaari na dahil wala kang iniinging budget ngayong taon or sa susunod na taon, yung ginastos mo nung previous years, hindi na ungkatin. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hindi lang mga kababayan, budget briefing ang gagawin ng Congress ngayon sa budget po ni Inday. May sinusulong na po na investigasyon kung paano nilustay. Kung paano po ginastos ni Inday yung kanyang budget. Kaya taranta ngayon yung mga nausog vloggers po, magkanda ugaga mga kababayan sa pagpapakalat ng document tungkol sa isinusulong na investigasyon. Inakasili po ng diferensya yung Kongreso. Na-trigger kasi po ni Inday dahil sa kanyang masamang pag-uugali na ipinakita during the budget deliberation. So ito ngayon ang inabot ni Inday, mga kababayan. Papaimbestigahan na siya ng House Committee on Good Government. Ito yung balita ngayon sa Impact Leadership. House to probe Sara's budget spending. The House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan po ni Manila 3rd District Representative Joel Achua ay magsasagawa po ng investigation para i-review kung paano ginamit ni Vice President Sara Duterte yung kanyang budget sa Office of the Vice President. Ayan po si Manila Congressman Joel Chua. Inis na inis ito kay Inday dahil sa kawalang mudo, kawalang respeto mga kababayan ni Inday sa Kongreso. Totally inis na po yung budget hearing. Pero nagkakuha ng kakampi si Inday sa mga senador. Kinampihan ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, si Senator Bato, normal, pati ni Senator Grace po. Pero hindi siya tatantanan ng Congress because of disrespect. Hindi maaari na basta na lang po isnabin niya yung ating mga congressmen. Kasi magiging bad president po ito. Pag ganyan, tinotolerate natin ang masamang pag-uugali ng isang public official. So sabi rito, according to the House of Representatives calendar, the investigation is scheduled for Wednesday, September 18 at the People's Center in Batasan Complex. The probe stems from a privileged speech delivered by Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano noong September 3. Valeriano criticized Duterte's conduct during the August 27 briefing on the proposed 2.037 billion budget for the Office of the Vice President. He stressed that the Congress has the authority to scrutinize the budget and oversee how it has been and will be spent. Tapos, mga kababayan, lalo nitong may stress mga kababayan yung mga Duterte. At lalo nitong magwawala si Inday. Hindi kaya niya, Mr. Maravillas, talagang sinasadya ng mga congressmen para galitin si Inday. Sa tingin ko po, hindi naman gano'n ang intensyon para galitin si Inday. Normal kasi kay Inday yung pagiging mainitin yung ulo. Ito sa tingin ko, tama lang po na aksyon ng ating Kongreso. Kasi hindi naman pwede na umiwas si Inday
sa pagpapaliwanag kung paano niya ginagastos ang pondo ng gobyerno. Kasi nga po, hindi niya pera yan. May public accountability po siya. Sabi nga natin noon, kung ayaw ni Inday na sumunod sa ganitong mga regulations, ang pwede niyang gawin, mag-resign as Vice President. Di ba? Bumalik na lang siya sa pribadong buhay para walang nangingialam sa kanyang spending. Waldasin niya yung gusto niyang waldasin, basta't pera niya. Pero ito po, hindi po pwede. Sabi nga natin, kahit pumasok pa siya sa pribadong company, pag hindi niya pag-aari, sisilipin pa rin siya. Kahit nga sa sarili mong kumpanya, pag may mga napasok kang transaksyon, kasi siyempre hindi mo man pwedeng patakbuhin yung sarili mong kumpanya na ikaw lang, may mga kasama ka dyan siyempre na madadamay sa pagiging irresponsible officer mo. Di ba? Iiwan ka niya ng mga kasama mo. So, importante talaga yung pagiging responsible officer. Kahit sarili mong company, dapat responsable ka. Tama ba? Lalo kung family corporation, hindi papayag yung mga incorporators. Aawayin ka niyan. How much more, mga kababayan, sa gobyerno na may tinatawag na public accountability. Kaya nga po, ang magsasagawa ng investigation, yung House Committee on Good Government and Public Accountability. So, titingnan nila kung paano ginagamit, nagamit ba sa tama yung pondo na ipinagkatiwala kay Inday. So, sabi dito, Valeriano remarked that public funds are entrusted to government offices and the purpose of budget hearings is to inform the public about how those funds are used. He also criticized the Vice President's refusal to answer questions regarding her use of confidential funds during the briefing, noting that she declined to defend her agency's proposed budget through question and answer process. Alam na natin, mga kababayan, ang intensyon, motibo ni Inday kung bakit ayaw niyang matanong. Kasi nga po, hindi niya kayang ipaliwanag kung paano niya ginastos yung pera ng bayan. May mga disallowance sa kanyang budget, lalo na po yung confidential funds. Ayaw niyang pag-usapan kasi nga po daw, hindi naman siya humingi. Hindi man po maaari na dahil wala kang iniinging budget ngayong taon or sa susunod na taon, yung ginastos mo nung previous years, hindi na ungkatin. Kasi gusto mong tumakas, umiwas sa iyong pananagutan. Tama ba? Yun ang intention po ni Inday. Kaya ayaw niyang matanong. Bala na niya kayo. Kung i-approve ninyo o hindi, bala na kayo. Squid tactic nga, mga kababayan, yung ina-apply niya. Ang akala niya, palalampasin yung kanyang masamang gawain at kanyang pag-uugali sa yung kanyang taktika para mapagtakpan kung paano ginastos yung budget ng bayan. Kala niya mauuto niya yung mga congressmen natin. Mas matatalino itong mga congressmen kaysa sa kanya. Tama pa? Ito yung post, mga kababayan, ng mga defenders ni isa sa mga defenders ni Inday. Sabi niya, ibang klase rin mga HORs ngayon. Ba't di ninyo na lang kaya buwagin ang DSWD, NBI, Ombudsman, DBM, OBP at COA para naman makatipid-tipid tayo? Isama nyo na rin ang PNP, Senate at OP. Total si Romualdez lang din naman ang most powerful entity at nasusunod ngayon. Kayo na magpatakbo ng gobyerno. Paghati-hatian nyo na rin ang budget. Kung may natitira pang pera, ubusin nyo na para tapos ng usapan at wala ng gulo. Ang ganyang mga reaksyon, mga kababayan, sabi ng mga matatanda, balubagi. Ang ibig sabihin na sa amin ng balubagi, pag ikaw nasisita, para yung magulang sinita yung anak kasi nakitang may pagkakamali. Nang sinita, gumawa na siya ng mga kwento-kwento. Dinamay na yung lahat. Tulad nito, dinamay na yung lahat ng mga agencies. Kayo na lang niya ang gumawa. That is, in psychology,
defense mechanism. Sige niya, sa inyo na lang. Ayaw ko na. Totalan niya, kayo lang naman ang nasusunod yan. Yan ang ibig sabihin sa amin ng balukbagi. Gumagawa na ng balukbagi as a defense mechanism. Kasi ayaw niyang pinupuna yung masamang gawain. Ganon po ang ugali ng isang spoiled brat. Pati mga supporters po ni Inday, pare-parehas ang ugali. Ang gusto nila, pabayaan lang sila kung ano yung mga ginagawa nilang masasama. Hindi po maaari ang ganyan. Itong reaksyon na to, comment mga kababayan nitong supporter ni Inday dito sa sulat na pinadala po ni Congressman Chua tungkol dito sa request for investigation. Ito siya mga kababayan, dated September 12. Yan ang sulat po ni Congressman Chua, chairperson. Ayan, sabi diyan, Committee on Good Government and Public Accountability, September 12, 2024. Mr. John Benedict M. Acosta, Lead Pangasinan Satellite Office, Office of the Vice President. Dear Mr. Acosta, the committee will conduct an initial deliberation with preliminary determination on privileged speech number 379 delivered by Representative Rolando M. Valeriano calling for an inquiry in aid of legislation on the budget utilization of the Office of the Vice President entitled Asserting the Power of the Purse of Congress. The committee requests you or your duly authorized representatives attendance on September 18, Wednesday, at 10 o'clock in the morning in the People's Center at the House of Representatives, Quezon City. Your presence is necessary to provide clarifications on the Office of the Vice President's budget utilization from your assumption of office up to present, including questions on the projects, programs, and or beneficiaries of said projects, programs in the satellite office and other related matters. Tapos, malamang may nasilip doon na may nagsumbong siguro sa satellite office ng Office of the Vice President. Wala man na niyang mga beneficiaries talaga na binibigyan. Pero may report na ginastos. So, bubusisiin mga kababayan, malamang pati yung nandito sa amin, sa Legazpi City po, may satellite office dito, yung Office of the Vice President. Ayun, iisa-isahin po na scrutinize ng Congress. Kung totoo po may mga beneficiaries, baka po ghost yung mga beneficiaries. Rimati na po, ipapatawag, may sulat na. Yan o, you may submit your position paper and any other related documents pala. Any other related documents regarding the issues presented in PS number 379, yung privilege speech siya. Preferably on or before September 16. So ngayong araw, ngayong Monday, to Attorney Cheryl Christine V. Lagrosas, Acting Committee Secretary at the CGGPA, 3rd floor, Ramon Mitra Building, House of Representatives, Quezon City. Electronic copies may also be submitted to the committee. You may confirm your attendance with the committee secretariat on even date to facilitate entry in the premises of the House of Representatives. Thank you very much. Very truly yours, Honorable Joel R. Chua, Chairperson. Ngayon, pag hindi siya nag-attend, mga kababayan, iko-contempt. Magiging wanted person din siya. Tulad ni Alice Goo, tulad ni Attorney Harry Roque, na pinaganap na ng mga pulis. Kita ninyo ang inabot nitong mga taong ito? So, he has to comply, mga kababayan, with the request ng
committee. Pag hindi po, iko-contempt. Isabi ko sa inyo, yan ang inaabot ng mga mayayabang. Pag mayabang ka, yung kasabihan dito sa amin, daing pangpang na daing kaampang. Walang pangpang daw po na walang katapat. Yung pangpang ng ilog, laging may katapat siya. Yung mga mayayabang na tao, ang ibig sabihin, pasasaat, darating yung araw na may makakatapat ka. Yung mga nagsasabing mga maiisog, ayon, mga kababayan, nagtatago na ngayon. Tulad ni Harry Roque, maiisog daw siya eh. Sige ang panggatong ng rally. Gustong mapapaalsahin yung mga mamamayang Pilipino. Wala mang makinig sa kanya. Ipinagyayabang nila yung 32 million. Sabi ko nga po, yung 32 million ni Inday po, less than 1 million na lang yung natira. Kasi yung 31 million, mga Marcos supporters yun. So paano kayo makakapag people power na wala man kayong people? Ang people po ninyo, Marcos supporters, yan kasi mga assuming kayo. Kaya tingnan ninyo, every Friday, mayroon sila na rally doon sa EDSA Shrine. Ang nandun po yung mga vloggers na wala mang kakwenta-kwenta. Pumunta doon mga kababayan si Harry Roque several weeks ago. Wala mang sumama sa kanya. Ngayon hindi na siya pwedeng magpakita doon kasi wanted siya. Pinaganap na siya ng ating mga authorities ng PNP kasi kinontempt ng Congress. Yeah, but the PNP is now fully engaged in the manhunt for Attorney Harry Roque, and we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension. Sabi po ni Congressman Dan Fernandez, House Committee on Public Order and Safety Chairperson, yung sa Quad Committee po. So ang tawag na sa kanya, puganti na rin, fugitive Harry Roque. Sabi ko sa inyo, parehas na nang inabot ni Pacquiao. Pari-pariho yung kapalaran nila. Kasi pari-pariho silang mga mayayabang. Sunod yan si Mau Diggs na at saka si Bato. You see, sa ICC naman po. Sabi dyan, sa report ng Impact Leadership, from human rights lawyer to fugitive. Kita ninyo? Naging puganti yung human rights lawyer. House Committee on Public Order and Safety Chairperson, Santa Rosa Lone District Representative Dan Fernandez announced that the Philippine National Police has intensified the manhunt for former presidential spokesperson Harry Roque in coordination with the NCRPO in the Criminal Investigation and Detection Group. Roque faces an arrest warrant from the House Quad Committee for refusing to submit documents related to his wealth linked to the illegal operations of the Lucky South 99 Pogo Hub in Purac, Pampanga, despite initially promising to provide his statements of SALENS and other financial records. Roque filed a motion to quash the subpoena citing privacy concerns. Fernandez stated that Roque's evasion highlights the seriousness of the allegations against him. House Quad Committee Chairperson Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers previously urged Roque to face the investigation instead of making a statement on social media after he dismissed the committee as a kangaroo court. Authorities attempted to serve the arrest order at his Makati office but staff refused to accept it. You see, mga kababayan, sabi ko sa inyo, many times, itong mga personalities na to, allied with Duterte, just like yung kanilang amo, yung mga problema na kanilang kinasangkutan, sila man lang po ang may gawa. Pwede man sana po na naging maayos yung buhay nila, pinili nilang pumasok sa gulo. Tama ba?
Kaya wala pong sisisihin sa mga nangyayaring kamalasan sa kanilang buhay, kundi sila mismo. Gumawa ka ng masama eh. Siyempre, hahabulin ka ng batas kasi gumawa ka ng masama. Kala nila, yung mga gawain nilang masama, mga kababayan, ay hindi mabubulgar. Sabi nga natin, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Sabi sa Bicol, daing tagong hilom na daing nabubulgar. Tama po? That is biblical. Ito pa idagdag ko sa inyo. Sabi sa Ephesians 5:11, take no part in the worthless deeds of evil in darkness. Instead, expose them. It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret, but their evil intention will be exposed when the light shines on them. For the light makes everything visible. Yung ating Congress ngayon, siyang ilaw, na ilawan. Yung mga gawaing masama, the worthless, sabi sa Bible, deeds of evil in darkness. Ayon, biglang na bilad po sa liwanag. Di ba? Kaya kahit anong iwas ninyo, kahit anong takip ninyo sa mga gawain ninyong masama, nothing concealed which shall not be revealed eh. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible. Nakikinig kasi kayo sa mga advice ng isang puganting pastor. Hindi ni Mr. Maravillas pugante na huli na. Botit na huli na si Pacquiao. Yan kasi yung pinapaniwalaan ninyo. False teacher. Tingnan ninyo. Yan ang inabot ninyo. O ngayon, ito pa, mga kababayan, yung kwento ngayon. Sabi dito sa report ng Politico News, DepEd's failure to use 2 billion disaster fund puts students at risk. Sabi po ng ating mga mambabatas. Rimati na naman po si Inday. You see? Kaya talaga po, hindi dapat bigyan pa ng yung hiningi niyang budget. Kaya mali po yung sinasabi ng mga senador na i-restore na lang yung budget ni Inday na hinihingi niyang more than 2 billion pesos sa Office of the Vice President. Hindi man po marunong humawak ng kwarta ng pondo ng gobyerno. Ito yung ebidensya nung siya, mga kababayan, DepEd Secretary pa So sabi rito, House Assistant Majority Leaders Paulo Ortega and J. Congon said that under the 2023 national budget, Congress allocated 2.14 billion pesos for the Disaster Preparedness and Response Program or DPRP and 2 billion for the Quick Response Fund o QRF. These amounts were in addition to the 2.24 billion unused DRRM funds from prior years. At the beginning of 2023, ng DepEd po, ang daming kwarta pala po na binigay kay Inday. Walang nangyari po. So sabi rito, despite the availability of these funds, Ortega and Congon said the DepEd failed to ensure that proper facilities and equipment are in place in the public schools. To mitigate the impact of disasters and reduce risk to the health and lives of students, teachers, and school support staff. Inutil talaga po. Magkatapos, gusto ang gawin nila ang susunod na presidente. Sa DepEd nga po, hindi naayos. Isang departamento lang, hindi niya maayos. Pagkatapos, buong Pilipinas, gusto niyong pahawakan. At yung paghawak niya ng pondo, hindi maayos talaga po. Ang daming nasilip na irregularities. So sabi rito, in Mindanao, there are hundreds of learners in public elementary schools who had no choice but to attend classes in school buildings that were already weakened and rendered unsafe by a recent magnitude 6 earthquake. Millions in taxpayers' money was already spent on temporary learning spaces or TLS, but these were not put to good use, sabi po ni Ortega.
According to COA, in Region 11, under the Schools Division's Office of the Island Garden City of Samal, classrooms in school buildings in Libertad, Gilon, in Cogon Elementary Schools are still being used despite visible cracks. So, wala man ginawa si Inday. Binigyan siya ng pondo, hindi man pinaayos yung mga school buildings na matinding na apektuhan po ng lindol. Until today, yun pa yung ginagamit na naglalagay po sa peligro sa ating mga mag-aral. Yan po ang sitwasyon sa madaling sabi. The students cannot use the newly built TLS because the equipment being used for their classes were not moved. Teachers were understandably worried that televisions, projectors, and other equipment would be lost. These are basic stuff that should have been anticipated and properly addressed, sabi po ni Conggon. Hindi talaga marunong si Inday. Masyadong hilaw na hilaw po na humawak ng public office, lalo na po sa national position. Kung local position naman po, pati nga doon sa Davao po, problematic doon, hindi lang lumalabas kasi kontrolado nila. Di ba? Pero I think sisingaw at sisingaw ang dapat sumingaw mga kababayan sa mga susunod na araw. Ito na nga po, sumingaw yung pagiging inutil ni Inday bilang DepEd Secretary. So sabi dito sa balita, auditors warned that poor planning and improper handling of funds to complete the TLS have left the students little option but to use classrooms that are already unsafe and may result in additional casualties if another magnitude earthquake occurs. Out of the 2.138 billion budget, the DepEd Central Office transferred 2 billion to various regional offices and obtained a balance of more than 138 million. According to the 2023 COA report, DepEd regional offices in Central Luzon, Region 3, Eastern Visayas, Region 8, and Caraga, Region 13, reported unutilized amounts from the DRMM funds. The problem is the central office was too slow in submitting the guidelines on the authority in approval of the downloaded funds. Tama yata yung description ni Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriations. Si Inday niya, hindi man pumapasok sa DepEd. Napakatamad. Sabi ni Saldico doon sa press ko ng Congress po, bilang reaksyon niya doon sa video release ni Inday tungkol sa hindi niya pagdalo sa hearing ng budget ng Office of the Vice President, tinawag pong tamad. So napakabagalan niya. This create the impression that no proper monitoring was undertaken to safeguard the DTTM funds, sabi po ni Congressman Ortega. COA also noted irregularities in the use of DRRM for travel, accommodation, and seminars by SDO officials, shoddy workmanship on school buildings and support facilities. Ibig sabihin, hindi maganda yung pakagawa. Mahina yung pakagawa ng mga school buildings at saka mga support facilities. Program of work on school structures were ignored. Because ibig sabihin siguro binago yung program of work. And falsified reports on work accomplishments in progress billings. Grabe po, mga kababayan. So nakalkal ng nakalkal yung mga irregularities sa DepEd po under Inday. So sabi po dito, the sheer absence of concern regarding the welfare of our young learners hints at an appalling level of incompetence by the person in charge. That so much resources were either unused or misused is simply disgraceful. But the fact that it is the public school students who were victimized is nothing short of criminal, sabi po ni Conggon. So tingin ko mga kababayan,
iniipon na ng ating mga congressmen yung mga irregularities na kinasangkutan ni Inday and could be the basis po para sa possible impeachment na isasampa sa kanya. Nagsisingawan na po, naglalabasan na po yung baho. Ito yung tinatawag natin na writings on the wall. Mene tekel o parsin. Tinimbang ka, ngunit kulang. And your days are numbered. Ang kita ninyo mga kababayan. Ito yung sinabi dito ni Congressman Saldico na napakatamad ni Inday. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkutan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. So yan po mga kababayan yung sabi ni Saldico, papresko niya doon sa Congress as reported ng TV5. Tamad si Inday, sabi ni Congressman Saldico. Hindi daw makita sa DepEd, hindi po mapasok. Ganon mga kababayan. Asa pa kayo kung bakit ganito yung nangyari sa DepEd po. Nalalagay sa peligro yung ating mga kabataan, yung ating mga mag-aaral. Binigyan ng pondo, hindi man po ginamit. Yung ginamit po, may mga problema pa. Mali yung paggamit. May mga nasilip na irregularities. Kaya po ngayon, iniimbestigahan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.